I would also like to thank yung more than 20.7 million Filipinos na patuloy naniniwala at sumusuporta sa akin. Alam ko po, yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Maraming salamat po. At kay Vice President BP Sara, maraming salamat sa iyong patuloy na encouragement and motivation na binibigay sa amin. Thank you for the inspiration. At sa lahat ng Pilipino, ako po'y magsasabi na hindi ko po kayo bibiguin. Itaga nyo sa bato. Maraming salamat. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay ninyo. Patuloy po akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko po ang magserbisyo sa kapwa ko Pilipino. Hindi rin matutumbasan ang aking pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging mentor at inspirasyon ko sa pagseserbisyo sa loob ng mahigit 2 dekada. Huwag nating kalimutan ang kanyang mga sakripisyo para sa sambayanang Pilipino. Katulad ng pagsigurong ligtas na nakakalakad sa pag-uwi ang ating mga anak na hindi nababastos at hindi nasasaktan. Tinatandaan ko palagi ang sinasabi niya noon sa akin, just do what is right. Gawin lang ang tama at hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng bayan, unahin po ang interes ng bawat Pilipino. So as usual, nako talaga pong hindi pa rin mababago talaga ang stance nitong dalawang senador na ito na nanalo nitong nakaraang eleksyon dahil nga po ang kanilang mga pagkapanalo ay kanilang inaalay kay Digong. At meron ngang statement itong si Bato de la Rosa na ang kanya daw pagkapanalo ay protest vote daw at ang mga Pilipino daw po ay nagprotesta at kaya siya nanalo ay dahil sa nangyari kay Digong at ang pagkakasukot, pagkakahuli ni Digong na sinasabi nilang illegal, di ba? Kasi yun nga yung itinanim nila sa isipan ng mga Pilipino kidnapping ang ginawa kay Digong. Kaya po di na tayo magtataka na makakuha po ng boto talaga itong mga taong ito. Dahil siyempre isipin ng mga ibang mga taga PDP at ibang mga supporter ni Digong na kawawang kawawa talaga si Digong at talagang kidnapping ang nangyari at hindi po ito legal, diba? Pero kahit bali-baligtarin natin ang sitwasyon, ito'y legal na legal dahil kita nyo naman kailan ba hinuli si Digong? Marso. Ano na ba ngayon, diba? Tapos na eleksyon. Si Digong nandun pa rin naman sa ICC. Wala pa rin naman nagdedemanda kay General Torre na sinasabing illegal ang paghuli, di ba? Merong pinasa na mga ebidensya daw sa kidnapping, sa illegal na paghuli kay Digong, itong si Amy Marcos sa ombudsman. Pero wala pa rin naman pong nangyayari, di ba? Wala pa rin naman silang mga kaso, di ba? Kaya saka isa pa, di ba, pamilya Duterte dapat ang unang-unang nagkaso. Ang dami nilang kaibigan ng mga abogado. Andiyan si Sal Panelo, nandyan yung mga abogado ni Kibulok, di ba? Ba't walang nagdedemanda, di ba? Kaya po, ako talaga sabi ko nga eto, sa totoo lang po, na pasok ng sindikato ang Philippine government, ang Philippine politics. Pasok na pasok ang mga sindikato. Dahil etong mga katulad ni Bato at ni Bongo na nagkakanlong sa parang mga kiaamong tupa, di ba? Nakita natin na talaga pong tuta ng isang demonyo. Di ba? Kitang-kita po ang pagiging tuta nitong mga taong ito sa kanilang anito na si Digong. Kaya po kumbaga yung ating kinabukasan hindi po magiging malinaw
habang meron pong mga katulad ni Bato at ni Bongo sa ating gobyerno, sa Senado. Dagdag mo pa si Amy Marcos, dagdag mo pa yung si Marcoleta, dagdag mo pa yung mga ilang kandidato na wala namang ibang inisip kung hindi para kay Digong lamang ang kanilang kandidatura at ang kanilang pagkapanalo. Diba? Sabi nga ni Bato, itaga mo sa Bato, sagot ko kayo. Pero hindi po namin nararamdaman yan. Kasi kapag sinabi mong sagot mo kami, diba, ibig sabihin dapat walang mangyayaring EJK. Pero ano ba nangyari nung ikaw ang PNP chief, diba, may EJK? Nang ikay maging senador, patuloy pa rin ang EJK, hindi mo tinutulan. So, saka tinuturing nga ni Bato na parang ama itong si Digong. At si Bongo naman, di ba, talagang ito tinuturing niya kumparing-kumparit, kaibigan na kaibigan. Kaya, wala. Hanggat meron pong mga ganitong politiko na nakakapasok sa Senado, sa kahit diyan sa Kongreso, di ba, kahit sa mga local government unit sa LGU, naku, parang ako po'y nawawalan ng kumpiyansa na meron po talaga tayong mararanasan na bagong Pilipinas. Kasi itong mga taong ito, wala naman itong ibang gagawin kung hindi kontrahin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Puro pag-obstruction ang gagawin ito. Mga obstructionist po ang mga taong ito. Hindi po sila matatawag na mga oposisyon. Kasi po, ang oposisyon ay nakakaisip po sila ng ibang mas epektibong paraan kung paano po matutulungan ang sambayan ng Pilipino. Mas nakakaisip sila ng mas maganda, epesyente at maayos na paraan para sa ating mga kababayan na mga tulong mula sa gobyerno. Pero etong sila Bato, wala naman itong bang sinabi kung hindi para kay Digong. Labag sa batas itong ganto. Si Amy Marcos, obstructionist na obstructionist. Si Bongo, payak-iyak lang yan, pero obstructionist din yan. Di ba? Lahat po yan ay obstructionist, yung mga pro Duterte na yan. Kaya po, sana nga talaga itong darating na impeachment trial ay mag-pursue at maging ano po talaga, magkaroon ng magandang resulta. Lumabas talaga ang katotohanan. Dahil kapag si Sara Duterte po ay hindi po na-impeach kahit na nagsusumigaw ang mga ebidensya laban sa kanya, delikado po tayo. Delikado tayo. Tayong mga Pilipino ay hayagan na lang at harap-harapan na lang po tayong nanakawan. Bakit? Kahit anong gawin nilang pagnanakaw, pagdating sa korte at meron silang kaalyado, marami silang kaibigan, maraming may utang na loob sa kanila. Wala na. Hindi na po sila makukonvict, hindi po sila mapaparusahan. 'Di ba? So, ang pera po ng taong bayan, nanakawin na lang kahit harap-harapan tayong binubulsahan ng milyon-bilyon, bilyon-bilyon, hundreds of millions, 'di ba? Na pera hindi po sila matatanggal sa pwesto dahil meron po silang kaalyado, kaibigan at meron pong may utang na loob, 'di ba? Kaya napakapangit. Pero buti na lang talaga at meron pong ICC. Ako, yung ICC na lang ang kumbaga aking kinakapitan dito na mabibigyan ng hustisya ang mga kababayan natin na dinali po ng EJK ni Digong. So, ito yung interview ni Bato de la Rosa na tingin ko parang napipikon siya. Panoorin po ninyo. Itry, mag-apply ko na Schengen visa. At kung bibigyan ako, tanungin ko si A.S. Mijaldia kung okay ba na pupunta ko doon. Ha? Pamilya, kasama ka para bakasyon na rin. Ha? Bakit gusto talaga niyo kung bumisita? Gusto niyo kung ikulong ka agad doon? Ha? Mukhang, dapat kayo makulong ako doon, ha? Ha? Wala pa akong narinig. Ayan, at dadalaw na daw itong si Bato de la Rosa doon po kay Digong. Sana nga talaga maging matagumpay ang kanyang pagdalaw doon at sana nga talaga ay siya ay makauwi pa dito sa ating bansa. Kasi kapag nagpunta doon si Bato de la Rosa, di ba, napakadali na po siyang mahuli ng ICC. Ang alam nga natin at ang ayon na rin nga po sa mga bulong-bulungan, ayon na rin po sa mga bubuwit
na ating mga nakakausap at na mga kasama natin sa GC, sa Viber, sa Messenger, yan po talaga ang bulong-bulungan at malakas ang ugong na si Bato de la Rosa po ay nalalapit na po ang paghuli ni General Torre. Pinaghahandaan na daw po talaga at kumukuha lang ng tamang timing sila General Torre dahil yung hinihintay nila na arrest warrant ay digital pa lang. Ayan, digital pa lang. Yun yung aking nabalitaan. So nakita naman natin itong nakaraang paghuli kay Digong na sikreto no, galing, 'di ba? Nakita natin talagang tahimik na pagkilos ang ginawa nila. Talagang hindi sila nag-ingay at kahit na meron ng mga dumating na papeles, hindi pa rin po ito inilabas ng gobyerno kasi kailangan nga ay kumpirmasyon at dapat talaga si Digong ay masiguro muna na uuwi dito po sa sa Pilipinas para mahuli po at maipakulong na doon sa ICC. At yun lang naman, 'di ba? Talagang yung kasiyahan ng grupo ni Digong, si Bato, si Bongo, etong sila Aimee, at si Marcoleta, maigsi lang yung kanilang kasiyahan na madarama dito sa pagkapanalo nila sa Senado dahil yung kanilang nakakulong pa din naman sa ICC at yung sinasabi lang naman ni Harry Roque na wala na daw si PBBM, yung mahina na raw si PBBM, pero 'di ba kung talagang mahina na si PBBM dapat 'di ba nandito na si Harry Roque, umuwi na dapat yan, 'di ba, kung mahina talaga si PBBM at wala nang kapangyarihan. At isa pa, 'di ba, kung mahina si PBBM, bakit yung sinasabi nilang pinakamalakas na tatay nila, 'di ba, naipakulong doon po sa ICC. So si PBBM po, pag rule of law, kapag po para sa bayan, para sa hustisya ang pinag-uusapan, ay malakas po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdedesisyon. Hindi po natatakot ang ating pangulo na piliin ang kung ano ang tama. Sabi ni Bongo, 'di ba? Sabi daw ni Digong sa kanya, gawin lang yung tama. Gawin lang yung nararapat para sa tao, para sa bayan. So ginawa lang ni PBBM yung payo ni Digong kay Bongo. Sinunod lang ni PBBM yun. So ginawa lang ni PBBM yung tama. Ginawa lang ni PBBM yung nararapat para sa taong bayan at yun nga po ay ang maipakulong si Digong, malitis doon sa ICC at mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima po ng EJK na dahil po sa napakadelikadong utos ni Digong noong siya ang presidente. So tama lang yung ginawa ni PBBM dahil sabi nga ni Bongo, sabi ni Digong, gawin ang nararapat, gawin lang yung tama at hindi ka maliligaw. So si PBBM po ay hindi naliligaw at diretso pa rin ang kanyang landas at ang kanyang gobyerno. 'Di ba? Nakita naman natin yung pagsusumikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinitignan ko naman nitong mga nakaraang araw. Kahit na nadismaya siya sa naging resulta ng eleksyon, 'di ba? Ang kanya pong focus na ngayon ay pagtrabahuhin na at unahin ang kapakanan ng taong bayan. Tapos na ang pamumulitika, tapos na ang kampanyahan. Ang kailangan na ay ang buhay ng mga Pilipino, ang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno at ng gabinete ni PBBM, which is yun yung pinakamagandang dapat talagang unahin at dapat talagang gawin, 'di ba? Wala nang question dun Yun talagang nararapat na gawin ng ating gobyerno at na masaya tayo, natutuwa tayo na ganito ang ating presidente dahil kung hindi po ganyan si PBBM, kung puro pamumulitika ang gagawin katulad ni Digong na kahit na noong panahon na malapit na siyang bumaba sa pwesto ay wala pa ring tigil sa pamumulitika, paninira sa kanyang mga kalaban at pagwawalang hiya
sa mga tao na kumukontra sa kanya. Nakita natin ang ginawa niya kay Dick Gordon, kay De Lima, kay Shell Jokno, sa mga general, sa mga kalaban nila sa negosyo ni Michael Yang. Diba? Nakita natin kung ano ang ginawa nila. Kaya po talagang talagang mabuti ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para maluklok sa Senado ang kanyang mga kaalyado, bagkus patas na eleksyon ang kanyang ginawa at hindi po niya ninais na mandaya. So napakabuti po ng ating presidente at tayo po'y maswerte na meron tayong ganyang presidente ngayon. Hindi po ito nagte-take advantage sa kanyang posisyon. So lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.